You're not crazy. You're awakening. Di ba last episode natanong mo ako nun kung kailan or paano nagsimula yung spiritual journey ko. Pero parang lately napaisip ako, ano nga ba yung spiritual journey? Baka kasi mamaya dumadaan lang pala ako sa isang stage ng grief. Ikaw, may Pero sa thoughts ka tingin ba? mo, ano ba sa tingin mo muna? Di ko rin maisip pa ngayon. Pero, or hindi ko rin alam kung tama ba or meron bang tamang sagot para masabing spiritual journey na. Pero alam kong may nag-iba. Like, may mga questions akong gustong malaman yung sagot. Sa tingin ko, yun din naman yun. For me, kasi spiritual journey parang, ano natin yun, isang road trip. Parang road trip ng soul natin. Para mahanap natin yung sarili natin, pinagmulan natin. Diba? So parang, ah, parang hinahanap natin sarili natin, sino ba tayo? Bakit tayo nandito? Para sa akin, yun yung journey na yun yung process na para yun nga, mahanap natin yung sarili natin and bakit tayo nandito, ano kailangan natin gawin dito. Pero bago ba mag-start yung spiritual journey, kailangan may mangyari muna sa'yo na mabigat? Possible, yun medyo, kasi yun nga, di naman ganun karamihan yung kilala ko na dumadaan din sa spiritual journey. So, medyo mahirap mag-assume. Diba? Pero sa tingin ko, mukhang kailangan din eh. Mukhang kasi parang kung walang may mangyayari, complacent na tayo sa buhay natin. Diba? Parang tatrabaho tayo, nagkakain sa labas, trip with friends. Diba? Parang kung walang may mangyayari, siguro naman tuloy-tuloy lang siguro yun. Diba? Bakit naman bigla Anong mo tuloy-tuloy? Tuloy-tuloy lang yung buhay mo na hindi ka magko-question, hindi ka mag-iisip True. ng out of the norm. Kasi okay naman lahat eh, 'di ba? Sa tingin ko lang, for me, ganyan. 'Di ba? So sa tingin ko may mga wake up calls 'yan, 'di ba? So either yun nga through grief or through hindi, sa tingin ko actually sa tingin ko nga mostly is through grief. 'Di ba? Although grief kasi maraming iba-ibang klase din grief, 'di ba? Pero siguro may ma-share lang ako, no. Kasi nag-start yung spiritual journey ko around 5 years ago. Doon lang nag-start. Ang tagal na din pala. Kala ko late lang. Lately lang tayo nag-usap. Yun. So, before that, hindi talaga ako naniniwala sa kahit ano spiritual or religious. Diba? So, lahat ng paniniwala ko based on science, based on evidence. Ganyan. Diba? Nabanggit ko before na nung nakakita rin ako ng mga spirits, mga ganyan. Naalala ko lang kasi na siguro ano to eh, around siguro late teens ko na, almost 20 siguro. Siguro 18 siguro, mga ganun ako nun. Naalala ko lang na nung time na yon natutulog ako. Afternoon yun. So, ano yan, summer break. So, nasa bahay lang ako. Tapos natutulog ako hapon. Then, nagising ako kasi nakaramdam ako ng sampal. Grabe. Oo. So, natutulog ako. Then, naramdaman ko. Naka-side ako eh. Then, naramdaman ko, pak! Siyempre, nagising ako. Parang may force talaga Oo, na sampal ano. talaga yung pakiramdam. So, nung nagising ako, unang pumasok sa isip ko, kapatid ko. Baka pinagtitripan ako ng kapatid ko. Diba? So, tayo kaagad ako, labas kaagad ako ng kwarto. Paglabas ko ng kwarto, walang tao sa bahay. Ikaw lang mag-isa. Oo, ako lang mag-isa. Diba? Pero syempre, Hindi ka natakot. may konti, may slight na takot. Pero yun nga, sabi ko kasi, hindi nga ako naniniwala sa mga supernatural, diba? So, natulog na lang ulit ako. Parang inisip ko lang, siguro yun nasa isip ko noon, habang pahiga na ulit ako sa kama, nasa gilid ko kasi may stand fan dito sa yung desk fan dito sa gilid ng kama. So parang inisip ko na lang, naghahanap ako ng Way explanation. para, Bakit nangyari yun? Bakit ako nakaramdam ng ganun?
nananaginip lang ba ako? Pero masakit eh. Nararamdaman ko pa rin Grabe. may ano pa rin, nararamdaman ko pa rin na yung sakit eh. Tapos naisip ko lang, baka may dagang dumaan, tumalon, tapos bumagsak sa mukha ko, tapos Di mo na alam, di mo na nakita. yun yung iniisip ko. Possible Kakaiba baka din yung... para Kakaiba lang, din. para lang, 'di ba? Para lang magkaroon ako ng Para ma-comfort ka siguro Oo. na ganun na lang yung Oo. nangyari. So, after nun, edi sige, tulog na ulit, 'di ba? So, higa ulit ako, tulog. Hindi pa ako nakakatulog talaga, yung malapit na, yung parang sabi ko patulog na. Biglang pak. Ayun na naman. 'Di ba? Ganun intensity ulit. Oo, ganun ulit. Ganun ulit yung pakiramdam. Sampal talaga yun. Alam ko talaga sampal yun. Grabe. Diba? Di ka na katalokbong. Hindi. Kasi ano yun eh. Walang aircon eh. So, mainit. Tapos naka-electric fan lang ako. Tapos hapon pa. Then, Pero pag dilat mo, wala ka talaga nakita. Wala. For sure, in few Agad-agad. seconds lang yun, Oo. madidilat ka nung na. naramdaman ko, agad-agad. As in, walang seconds yun. As in, pagkasampal, gising Oh. agad. Diba? Wala. Wala. Diba? Tsaka kung meron mang kapatid ko man or yung kapitbahay, diba? Makikita ko yun. Imposibleng hindi. Tatakbo yun o magtatago, diba? Pero wala tao talaga sa bahay. Grabe, Diba? natatakot. Parang Diba? ako yung natatakot. Oo. Then, after a week or two, mga ganon, papunta ako sa Quiapo. Ano lang kasi, malapit lang kami sa Quiapo nakatira. So, naglakad lang ako papuntang Quiapo. Kasi sa tapat ng Quiapo Church, doon uso dati nagbebenta yung mga pirated na DVDs. Mahilig ka manood. Oo, so pupunta sana ako doon. Then, before makarating doon, may underpass. Dadaan ka muna sa gilid ng Quiapo Church, parang may isang alleyway doon. So, naglalakad ako doon. Hapon din yun, no? Then, habang naglalakad, may sumampal sa akin galing sa likod. Pag ganun. Sa likod naman. Oo, galing sa likod. Siyempre, pag sampal sa akin, siyempre, lingon agad ako, di ba? Palingon ka. Sino yun, di ba? Inisip ko baka may kaibigan ako na Nagjo-joke sa'yo. oo, baka nagjo-joke. nakita niya ako naglalakad. Pero pag lingon ko, wala, may isang tao lang na naglalakad opposite direction. Tsaka medyo malayo na siya. And kung isipin mo, ikaw, mananampal ka ba ng kahit sino lang sa kalsada, di ba? Uy. Oo. So, parang ang sa akin lang is May explanation ka pa doon. Ulit. ang explanation ko na is siguro meron akong something sa nerves na parang kumirot or tapos yung sensation is like sampal, 'di ba? So medyo medyo malayo na yung explanation ko, 'di ba? Pero naghanap lang ako ng explanation para lang hindi ko maisip yung mga sa supernatural. Oo nga. So siguro yun nga, Bakit katigasan ayaw ng ulo. mo or hindi ka Siguro naniniwala? matigas that siguro time? ulo. Or kasi nga, yun yung norm. Kasi kailangan Catholic ka, Christian ka, or diba, parang ganyan. Pero ako, parang hindi ko talaga kayang maniwala. Kasi nag-aral ako Catholic school. Since kinder ako hanggang high school ako, Catholic school. So, yung mga teachings, yung mga parables, yung mga sa Bible, yung mga prayers, Oo. diba? Every October, every day nagro-rosary kami. So lahat ng prayers, kabisado ko hanggang ngayon, kabisado ko pa rin kasi every day namin sinasabi 'yun. Diba? So may religion class din kami, diba? So yung kwento sa Bible, diba? Alam ko 'yun. Diba? And maraming part doon na hindi ko talaga maraming questions, diba? So yun nga, kailangan ko evidence eh. Kaso doon is faith lang eh. Diba? So parang hindi ko kaya ibigay yung faith ko sa something na wala kong at least man lang mapanghawakan man lang, di ba? To see is to believe for you. Oo. Yun talaga And yung mindset ko noon. And hindi ka rin, although sabi mo Catholic, pero ayaw mong i-practice? Ganun ba? Pinapractice namin sa school kasi every Saturday meron sa kaming Sundays, may school mass kami. So every Saturday na before mag-uwian, magmamas kami sa school. So, nagpa-practice. Although, yun nga, wala dun yung puso ko. Yung una, siguro, nung medyo younger pa ako. Pero nung, siguro, mag-high school na ako, medyo dun na nagsa-start yung mga questioning ko. Ganun. And, siguro meron din isang instance kasi na, siguro grade 5 siguro ako. Tapos, sa school mass. Then, katabi ko yung
school advisor, yung class advisor, yung teacher, katabi ko siya. Tapos habang nagmamas yung pare, biglang sinabi niya sa akin, sabi sa akin ng teacher ko na, out of nowhere, sabi niya, sa totoo lang, hindi mo pwedeng sabihin talaga na si He. God. Oo. Si God. Kasi hindi naman talaga sure kung lalaki siya o babae or wala naman siyang sex. Parang ganun. So parang siguro medyo nag-trigger yun sa akin na Catholic school tapos yung teacher ko mismo parang may mga ganong tanong siya, di ba? So parang doon ako nag-start na pwede rin pala questionin. Oo, ganyan. So parang pero after nun medyo siguro siguro naging OA lang. Parang for me dahil matigas lang siguro ulo ko. Siguro kayabangan ko na imposibleng may God, creator, di ba? Kayabangan ko lang siguro yun. Hindi, siguro lang din that time baka kasi nga yung philosophy mo is to see is to believe. Oo. Kaya habang wala kang nakikita talaga personally, hindi mo rin naman nakita kung sino yung sumampal sa'yo or ano ba yun. Kaya wala din sa'yo. Kaya ko naman na-share yung slapping incidents talaga. Diba? Kaya ko lang naman na-share yung kasi after mag-start yung spiritual journey ko, meron akong nakausap na medyo ano siya hindi naman siya manghuhula, pero basta kakaiba siya mag-isip, kakaiba siya magsalita. Spiritual na tao yun. Tapos sinabi niya sa akin na oo, nag-start yung ano ko. Siya mismo nagsabi na itong taon nag-start yung spiritual journey ko. Sabi niya, kaso nga lang, dapat sana dati pa. Ilang beses daw parang binigyan ako ng wake-up call. Ilang beses ako binigyan ng wake-up call. Kaso, hindi ako magising. Oo. Ayaw kong gumising. Hindi dahil hindi magising. Dahil ayaw ko. Nire-reject mo kumbaga. Nire-reject ko talaga. Ayaw ko tanggapin. So, napaisip lang ako na siguro isa yun. Isang wake-up call din sa akin yung sampal na yun na siguro parang sinasabi during na that time pala, na Oo. parang literal na wake up. Oo. Pero hindi ka pa nakapag-isip-isip na, ano yun? Para saan yun? Meron, konti. Meron. May konti lang. Konting-konti lang. Pero yun nga, binigyan ko kagad ng scientific explanation. Although, parang kalokohan pa rin yung explanation ko. Mas pinili ko pa yun kaysa isipin ko na something spiritual yun. Diba? Yun nga, dahil nga matigas ulo ko. Pero yun nga, naisip ko lang na siguro isang wake-up call ko nga din yun, di ba? Na kung siguro nung time na yun, ni-start ko na yung journey ko. Diba? Sa ibang ano ka. Oo, nasa ibang stage may na stage ako. pa yun ba? Oo. Pero napaisip ko lang kahit sa haba na siguro nung journey mo from the start and even may wake-up call, parang napaisip ako, may purpose ba yung journey na to? Or puro lang tayo tanong na wala namang sagot? Or kailangan ba nating ituloy? Nasa sa atin ba? Na kung gusto natin i-continue tong journey na to? Or parang Tingin ko naman, purpose siguro para, yun nga, para gumising. Gumising sa katotohanan na itong physical world, physical life natin is maybe it's just a test or maybe like sabi ni Dolores Cannon, known psychiatrist, na sabi niya na Earth is a school. So, nandito tayo para matuto. Matuto ng alin? Ano yung dapat nating matutunan dito? Magmahal, magpatawad, magmalasakit, yung mga ganyan. Diba? Kasi, naisip ko minsan pagka spirit ka lang, kung soul ka lang, wala kang physical body, mararamdaman mo rin kaya yung mga ganong emotions. ayun nga Diba? That's what make us unique then. 'Di ba? Parang meron tayong emotion. Although yung mga animals meron din naman. Pero hindi nila ma-express or there are different ways to express. Pero tayo meron tayong mind. Meron tayong free will kung ano yung gusto nating gawin. So interesting lang din yung sinabi mo na
it's a journey, it's a road trip para mas makilala mo din yung sarili mo and to remember who you are. Na parang, oo nga, no, napaisip ako. Kasi lahat din ng nalaman ko, it's either sinabi sa akin ng parents ko, natutunan ko sa school, or, ayun, yung nakikita ko lang sa pang-araw-araw, baka it's also a way na ako naman mismo yung mag-discover kung sino rin ba ako. Or, along the way, marirealize ko din talaga yung purpose ng journey na to. Pero, right now, feeling ko lang, nasa start pa lang ako, kung ganyan yung ibig sabihin ng spiritual journey. Feeling ko kasi hindi ko ma-encapsulate, pero alam ko lang na may nag-iba sa sarili ko. Na ngayon, hindi lang mga tanong yung about what's my dream. Dati ang mga naiisip ko, anong dream ko, anong gusto kong marating sa buhay, what is success for me. Pero ngayon, parang alam ko mas malalim pa yung gusto kong mga tanong and masagot na bakit nga ba ako nandito? Ano ba yung success din talaga? Nami-measure ba yan? Or kailangan ko lang paniwalaan din yung sarili ko sa mga bagay na gusto kong gawin kahit mahirap siya, kahit against siya sa family, or hindi sila supportive. Pero minsan kasi para siyang ang lonely ng journey, lalo na kung wala ka pang kakilala talaga. Totoo yan. Kasi feeling mo, ako lang ba yung nakaka-feel nun? Nababaliw ba ako na meron akong gantong question? Right now, parang ang thing ko nag-iba sa akin is, ngayon talaga, I don't have work. And parang may inner urge sa akin or nudge na sinasabi niya na, you're not meant to be a person doing work for 9 to 5. You need to really know what's you're here for. Ano yung purpose mo dito? And ayun yung dapat mong gawin. Kasi once na pumasok ka ulit into a specific work, you are working for somebody else's dream. Pero ano talaga yung purpose mo? Dapat yun yung doon mo ilaan yung oras mo. So, ayun lang yung nare-realize ko na may nagbago sa akin. Comment lang ako dyan, no? Kasi tama eh. Kasi yun din yung lagi kong nakikita, lagi kong nababasa na kailangan mong hanapin yung purpose mo. Diba? Na kailangan mong, and once mahanap mo yung purpose mo, gawin mo. Pero, yun sabi mo, you're not meant to be in a 9 to 5 na work, diba? Naisip ko din yun. Naisip ko na rin siya. Pero, parang mahirap eh. Hindi pwede eh. Diba? Siguro for someone na single, walang responsibilities, na siguro na wala kang bills to pay masyado. Diba? No bills to pay. Wala ka siguro sa city or meron kang bahay na hindi mo kailangan magbayad ng rent. Mahirap siya. Diba? Pero kung hindi ako magwo-work, hindi tayo magwo-work, paano yung mga responsibilities natin? Diba? Paano yung mga, diba, sa mga may pamilya, diba? Yung, diba, paano sila bubuhayin? Oo, ikaw, tayo. Diba? Kahit na ako, okay na sa akin na sobrang simple lang na buhay. Kasi isa yan sa mga nagbago. Diba? Sinabi mo kung ano yung mga nagbago, diba? Isang nagbago sa akin is nawala yung ano ko sa mga material things. Parang your attachment. Your attachment to parang yung material wala na akong things. pakialam sa material things. May konti pa siguro. Diba? Before, magastos anong ako. attachment mo? Magastos ka? Magastos talaga ako. Lahat gamit, speakers, di ba? May nakita ko. Every year, nagpapalit ako ng iPhone. Basta pag lumabas bago, palit, di ba? iPhone ko ngayon, ilang years na? 4 years, 5 years na. Diba? Gamit-gamit ko pa rin. Nabasag na nga. Gamit-gamit ko pa rin. Hindi pa papalitan. Oo, hindi pa rin. Kasi iba na eh. Iba na yung priorities. Diba? Hindi lang siguro priorities. Kundi nawala na talaga yung, nag-iba na yung pananaw ko sa buhay na alam ko na iba na yung mas importante ngayon para sa akin. Kasi yung mga material things na yan, panandali ang saya lang din yan eh. Diba? Mabili mo siya o masaya ka kasi bago, pero after a while, baka nga days lang, baka nga hours lang, wala na. Diba? Wala ka na rin pakialam. Less na rin yung value niya. Oo. Unlike, pagka tumutulong ka, diba? Iba yung pakiramdam na tumutulong ka kasi parang feeling mo rin nag-grow ka din. Feeling mo na
na ah, part of your purpose, 'di ba? Nagagawa mo. I'm sure naman lahat tayo sa tingin ko naman yun din naman ang isa sa mga purpose. 'Di ba? Siguro may kanya-kanya tayong main na purpose, 'di ba? Pero I'm sure isa din 'yon. 'Di ba? So, yun yung isa na napansin ko na nagbago sa akin. 'Di ba? And the way mag-isip, yun din, nagbago na rin. Ah, Mga activities, ah, mindset or activities na nagbago. So, aside nga din ako, aside din sa parang although mahirap siya, yung sinasabi ko nga is about work, na although mahirap siya, feeling ko nandito ako and I'm grateful na I have this privilege na at this point hindi pa mag-work. Pero paano, dadating din kasi yung time na, kunyari, wala nang savings. Kailangan ko na ulit yun. maghanap ng work. Parang dun matitest yung faith, or hindi ko alam kung faith yung word for it, or isusurrender ko talaga na at some point, people, kung ano man yung purpose ko, aside from speaking, or naisip ko pa, writing, ganyan, to really pursue it, at some point, doon ka itetest na, paano yan pag wala na itong mga things na kaya mong i-control, like your money. Susuko ka ba? Babalik ka ba ulit sa alam mong way of life before? And siguro nga, right now, parang mas madali kasi nga wala naman din akong sinusuportahan, and my parents can provide for now. Pero, dadating din yung time na mahirap kasi kung wala na akong savings. Ayun, isa yun sa mga iniisip ko pa, and siguro sa mga mindset or activities na nag-iba din sa akin is parang mas gusto ko na yung mga activities na mas nakikilala ko yung sarili ko, like yoga, mas gusto kong maging consistent doon, or meditations, kasi stillness, once na nandun ka sa zone of stillness, parang na-realize mo na everything is really temporary here. And mas may voice, mas naririnig mo yung voice mo kesa yung mga noise ng mga sinasabi ng parents mo, ng ate mo, ng kuya mo. Parang mas naririnig mo na, hindi, ito yung voice ko, nakikilala ko. And then, parang nagkakaroon ka rin ang sinasabi ko doon, inner nudge or inner knowing na alam mo lang na this is the right path. Tapos parang may intuition ka lang na hindi pa to yung pwede kong gawin right now. Parang may bosses lang na ganun. So ayun lang din yung Sabi nga nila, once you are aligned to your purpose, abundance will come. Ang sarap pakinggan. Masarap pakinggan. Pero diba, Mahirap siya. lalo na para sa mga taong may responsibilities, diba? Syempre, Ikaw. diba? Gusto kong isipin na ganun kadali yun. Pero hindi pwede, diba? Kasi ang priority ko pa rin muna is mag-provide. Diba? Syempre, hindi naman pwede na maapektuhan yung lifestyle nila, or wala na silang makain, matirhan, diba? Syempre, yun pa rin muna yung priority, diba? Then, kaya ang ano ko, siguro sabay, diba? As much as I can, diba? Fair Dalawa, kailangan ko muna, priority ko pa rin muna, syempre, is mag-provide, diba? Then, itong sa spiritual journey ko. So, medyo pinagsasabay ko. Then, Pero question, if everything is equal, like if right now nakakapag-provide ka sa family mo, right now wala kang problem financially or anything else, equal, parang balance. You can do whatever you want, wherever you want. Parang naisip mo ba, nasan ka, anong ginagawa mo? May clear bang picture na gano'n? Actually, wala pa. Wala pa. Yun din, hinahanap ko pa rin na yung purpose ko talaga. And sa tingin ko, bakit hindi ko pa 5 years na ako, yun, nasa spiritual journey. Bakit hindi ko pa nahanap yung purpose ko? Siguro, una is possible kasi nga, wala ako sa spiritual journey full time. Siguro, kasi nga, mas mahabang oras ako na nagtatrabaho, diba? Kaysa mag-undergo dito sa spiritual journey. So,
ayun, hindi mahirap yung Interesting lang yung sinabi mo, no? Spiritual journey full time. Mm. What do you mean? Like, Siguro puro yung mga mag-meditate ka lang buong araw, 'di ba? Like si yung pinakaunang Buddha, 'di ba? Si Siddhartha. Si ano siya, nag-meditate siya ng 40 days under anong tree, 'di ba? Tapos na-reach niya yung enlightenment, 'di ba? Kung afford kong gawin 'yun, 'di ba? Why not? Although imposible din, 'di ba? 40 days akong kailangan mong magpa-check up muna. oo, kasi walang kain, walang inom 'yun, 'di ba? Ano Oo. lang 'yun, talagang nagme-meditate ka lang talaga non-stop, 'di ba? Si Jesus, 'di ba? Sabi sa 40 days Bible, 'di ba? din. 40 days din siya na nagpe-pray lang, 'di ba? So, sila 'yun, may afford nila gawin 'yun, 'di ba? I Although see. kasi nga wala silang binubuhay, 'di ba? Yun nga lang, parang yun din yung isang ano sa akin eh. Kung gagawin ko yun, pwede ko gawin yun. Actually, kung ngayon lang, mag-decide ako, sige, punta na ako somewhere, tapos mag-meditate na ako, kaya ko man i-try ko, iwan ko mga anak ko, di ba? Paano sila? Di ba? Hindi pwede. Di ba? So, part pa rin sila ng purpose ko, I'm sure. Imposibleng hindi. Di ba? Kasi kung hindi sila part, kung iiwan ko sila, parang, ay, wag na lang. Parang para sa akin, hindi Wala ding meaning na parang, hindi sa walang meaning. May meaning. Kaso hindi ko gusto yung meaning, 'di ba? Kasi kailangan mahal mo lahat, kailangan tutulungan mo lahat. Hindi ka mang-iiwan dapat, 'di ba? Yun yung para sa akin, 'di ba? So hindi naman din ako nung una siguro, yung first siguro medyo maagang early part ng spiritual journey ko. Doon talaga nagmamadali ako. Ano pa talaga? Diba? Sobrang ano ko na gusto ko nang malaman yung katotohanan, gusto malaman ano ba that purpose ko. time, parang anong ginagawa mo? Like, Wala naman. Isip lang na isip. isip lang na Isip, isip. then research, Hindi mo basa. naman din siya nasa-share sa iba? Wala. Or Kasi wala Sa- akong mapag-sharean eh. Ah, Diba? May ilang tao na napag-sharean. Pero syempre, since hindi sila dumadaan, mas hindi nila naiintindihan. And ako din naman, parang nakakahiya din minsan na alam kong hindi ko sure, 'di ba? Pero sa tingin ko baka hindi sila interested sa sinasabi ko, baka naman parang parang para lang hindi ako ma-offend, 'di ba? Pero alam nakikinig lang ko, sila. oo, pero alam ko na 'di ba, na baka hindi nila maintindihan din. So hindi sila maging interested, 'di ba? So bakit pa? Ganon. Yun. Ayun din, parang dumating din ako sa ganyang point na, ayun nga, pag nag-share, yung parang enthusiastic ka pa na, ito yung nangyari, ito yung naisip mo, tapos sila, okay. Tapos, parang at some point, may, ano ba yung term or ano ba yung emotion na yun na parang ayaw mo na lang ulit mag-share. Kasi nga yung reaction nila, parang hindi naman din sila, kagaya mo, enthusiastic to share about it. And, may mga tao talaga, ayun nga din, ang hirap kasing i-explain kung ano ba yung nagbago sa'yo unless nandun din sila. That's why, really grateful for this opportunity to share. And sana, magkaroon pa ng community na kilala natin or makabuild din tayo ng community na para sa mga taong may mga questions din na ganito. Kasi, para malaman nila na hindi rin sila nag-iisa. Yung questions nila, these questions are very valid and hopefully hindi nila ma-feel na nag-iisa sila sa journey kasi very lonely siya eh. Na parang, ano ba to? Ako lang talaga mag-isa nakaka-feel nito. Pero ayun nga, hopefully this can also be an avenue to reach these people. Kasi nga, ganun yung naging pakiramdam ko. Ganun din yung pakiramdam ko. I'm sure yung mga iba, diba? May ganung pakiramdam din, diba? Maswerte na lang siguro yung mga tao na meron silang kumbaga nung community nag-start, agad. meron May agad. community agad silang napag-sharean. Or, Ito nga lately lang din natin 'to napag-usapan, 'di ba? Pero ayun. It's So, time. yun nga, ano ba talaga purpose na itong spiritual journey? Ano nga ba? So, bakit kailangan mahirapan? Bakit kailangan malungkot? Kailangan, di ba, mag-feeling baliw?
Diba? Ano ba talaga purpose? To wake you up, to help you remember yourself. Parang naisip ko lang kanina, 'di ba? Kagaya ng sinabi ko, everything that we are, who we are, parang nakuha natin siya because of our parents, ganito tayo pinalaki, yung environment natin, kung saan tayo nakatira, kung saan tayo nag-school. It really shape who we are. So, lahat yan, lalo na kung siguro bata pa tayo, lahat yan, kung ano yung tama o mali, natutunan natin yan dahil sa sinabi ng mga parents natin. But then, ngayon may moment na ginigising ka talaga na, uy, baka naman hindi lahat ng alam mo or nalaman mo, tama. Baka this time, kailangan mo na i-take yung journey mag-isa, malaman kung ano ba yung totoo. I think the journey, the purpose of the journey is maybe to really take the journey to, I don't know, sa dulo mo na lang masasagot siguro. Siguro. Kahit ako, wala rin naman akong sagot talaga dyan eh. Pero, na-feel ko, simula nung nag-start yung spiritual journey ko, nagbago ko. Nag-iba na talaga. Ibang-iba na ako sa before and after. In what way? Yun nga, una is yung sa mga material things, di ba? Yung attachment sa material things, medyo nawala. Hindi naman, medyo konti na lang, siguro. Diba? Kasi Sa dati, world pa rin tayo eh. kasi dati talaga, pagka meron akong nakita na gusto ko to. Diba? Kung afford ko, bibilin ko kagad. Kung hindi ko afford, pag-iipunan ko, tapos bibilin ko kagad. Ngayon, hindi na. Ang unang papasok sa isip ko, kailangan ko ba talaga to o hindi? Diba? Kung kailangan ko, oo, sige, pag-iisipan ko. Pag hindi ko kailangan, hindi na. Diba? Isa yun. Another is, nag-iba na rin yung tingin ko sa mundo na oo, marami pa rin masamang mga nangyayari sa mundo, pero lahat tayo may pinagdadaanan din. Kaya siguro may mga tao na may ginagawang masama. Siguro may sarili silang reasons. And aabot din sila sa point na marirealize din siguro nila na kailangan din nilang magbago. Para sa akin kasi parang na-realize ko na mas naging aware ako na hindi lang puro lang trabaho, hindi lang puro lang labas, puro lang gala, gimmick, di ba? May mga bagay din na kailangan din isipin, di ba? And karamihan doon is about sa sarili. Di ba? Mag-uumpisa yun talaga from within. Diba? Yun. Ako din, ma-share ko lang din. And yung mga natutunan ko habang dumadaan dyan sa spiritual journey na may kanya-kanya rin tayong meaning ng success or hindi naman kailangan talaga na magkaroon siguro ng like maraming pera or sometimes okay din naman na magkaroon ng abundance but you can share it now to others. Parang ngayon na-extend na hindi na lang for the self, extended din siya for other people, to help other people. Iba na yung measurement ng success na hindi lang. Dati kasi parang, since nagwo-work ka, gusto mong ma-promote, gusto mong tumaas yung sweldo, para saan? Para sa self, para sa family. Pero ngayon, parang mas nililinya ka na niya dun sa ano ba yung purpose mo, kung saan ka rin magaling, yung talents mo, and at the same time, use it in order to help other people. And right now, siguro big step na to talaga para sa akin, na simulan tong podcast na to, Waking Up Podcast. Kasi, I feel that I'm being called to share my experiences and
through sharing, malaman natin na hindi lang din tayo nag-iisa and makatulong din para sa iba. And it's a gift na binigay sa atin. Why not use it for the benefit of others din? So, yun. Pwede nag-uusapan natin, kanina pa natin pinag-uusapan about spirituality, about spiritual journey. Pero, kailangan siguro muna natin din linawin. Ano ba ang difference ng pagiging spiritual sa pagiging religious? Diba? Kasi, nung before ako nag-start sa spiritual journey ko, akala ko one and the same lang yon. Diba? Kung spiritual ka, ibig sabihin, may God ka, religious ka, ganun. Kung religious ka, spiritual ka. Diba? So parang napag-iisa ko lang siya before. Diba? May ano bang sa tingin mo? Same ba yon? Magkaiba ba? For now, mas madaling bigyan ng kahulugan ngayon for me yung being religious. Kasi once you're religious, pwede kang nasa pinapractice mo talaga yung isang religion. Maybe Catholic, Christian, Buddhist. And religion has really structure. May beliefs and rituals siya. And even communities na talagang susundin mo. 'Di ba? Pero right now, yung pagiging spiritual, parang hindi mo naman din kailangan na nagpa-practice ka ng isang religion, 'di ba? Ikaw ba nagpa-practice ka ng religion or Hindi. may fina-follow kang religion Wala. right now, 'di Yun ba? lang, nung Parang bata lang. Yun. hindi mo naman kailangan i-box yung sarili mo sa isang religion. Kasi personal journey siya. Being spiritual is having your own personal journey and experience, knowing the truth or knowing what is God, who is God in the universe. I think that is for me. Pero ikaw, may another take ka ba? Yung para sa akin, opinion ko, kasi yun nga, religion nga, tinuturo nila sa atin about God. Diba? Sino si God, ano yung mga nangyari, yung mga teachings niya, ano kailangan natin gawin. Diba? Parang, although like yung Ten Commandments, diba? Yung Ten Commandments, diba? Parang binigay ni God yon para sa atin to follow. Pero, kahit hindi ako religious na tao, dapat talaga. Diba? Alam. Yung ano na yan, dapat talaga natin sundin yun. Diba? So, maganda rin siya. Pero for me, pagiging spiritual naman is, hindi siya yung tinuturo sa'yo, kung sinasabi sa'yo na ito ang ano. Parang, for me, being spiritual is, hinahanap natin yung sarili nating truth. Hindi natin kailangan ng truth nang galing sa iba. Diba? O siguro, baka maka-affect yun sa truth mo, possible. Kasi syempre, imposible naman na sarili mo lang, isip pala ng isip. Or baka din, possible din pala, hindi ko lang alam. Diba? Pero yun nga, you find your own truth. For me, pagiging spiritual, pagiging aligned sa soul, sa universe, yung nararamdaman mo si God, Creator, sa loob. Diba? Hindi Within. hindi dahil sinasabi lang sa'yo, di ba? Pero nararamdaman mo sa loob, sa sarili mo na nasa loob siya, di ba? Na part ka ni God. Diba? May nabasa ako before about nomad consciousness. Nomad? Nomad. N-O-M-A-D. M-A-D. Nomad consciousness. Ang sinasabi nun is lahat ng consciousness, lahat ng spirits nanggaling sa iisang consciousness lang. Which is yung ultimate source. Diba? So, ang tawag doon, nomad consciousness kasi nag-iisa lang. Then, itong ultimate source, hindi ko alam kung sa anong kadahilanan, kinalat niya. Hiniwa-hiwalay niya yung consciousness niya. Which is, tayo yun. Diba? Lahat so, ng part tayo. So, yun yung isang theory na lahat tayo, part tayo ng ultimate source. Diba? Lahat tayo nang galing sa kanya. Nakalimutan lang natin. Bakit natin nakalimutan?
para ma-experience natin itong human life ng walang distractions, 'di ba? Na mahanap natin yung truth by ourselves, 'di ba? So siguro yun nga yung journey, 'di ba? Na mahirap. Oo, mahirap. Syempre, 'di ba? Dami mong kailangan pagdaanan, dami kong maririnig, may pagsasabihan kang baliw o 'di ba? Kahit sa sarili mo, iisipin mo baliw ka, 'di ba? Pero sa tingin ko naman, hopefully, 'di ba? Na by the end of our journey, 'di ba? Mararamdaman natin na parang ang sarap pala nung journey, 'di ba? Siguro during baka mahirap. Mahirap. Oo, pero pagka naglagpasan na natin tong journey, 'di ba? We will look back na parang, uy, ang sarap pala nung, 'di ba? Kasi 'di ba, yung sinasabi dati, o kamusta yung anong ginawa mo. Hindi na importante kung ano yung ginawa mo, ano yung narating mo, 'di ba? Pero ang pinaka-importanting parte is yung journey talaga eh, 'di ba? So parang nasagot mo na yung purpose ng journey. Oh, To remember oo. who you are. Oo, pero sino nga, 'di ba? Kasi theory lang 'yun eh. 'Di ba? Ngayon kung pwede kong maging truth din 'yon. Pwede. Pero sa tingin ko kahit na 5 years into my spiritual journey, sa tingin ko mahaba-haba pa tong journey ko and kailangan ko pang marami pa akong dapat matutunan before ko siguro masabi na ito talaga yung truth ko. Pero once na nasa journey ka ba, tingin mo, pwede ka pa rin makabalik sa yung time na hindi mo pa alam, or parang feeling mo tuloy-tuloy ka na sa journey na yan? Parang mahirap eh, di ba? Kasi once na magising ka na, mahirap na matulog ulit, di ba? So, di ko alam. Pwede, pero syempre kahit na bumalik ka, gusto mo bumalik, ipilit mong bumalik, pwede. Pero nandyan eh. Oo eh. 'Di ba? So paano mawawala, 'di ba? So depende na lang din sa 'di ba? Kung anong gusto mo siguro. Diba? Kung paano mo i-ano yung buhay mo ngayon. Kasi naiisip ko rin 'yan. Katulad nga nung movie, 'di ba, na Matrix. Kung papapiliin ka dun sa blue pill or red pill. Yun na lang sa mas madali pa eh na hindi mo na alam talaga yung the other side. Mas okay na ngayon, alam ko na kailangan magtrabaho, gumising, maglinis ng bahay, magtrabaho ulit para kumita, makapag-provide. Linis ng bahay, kailangan ba yun? Hindi ka kasi naglilinis ng bahay eh. Oo naman. Okay. Para ma-maintain. Try ko din. Pero, ayan, pero mahirap eh. Kagaya nga ng sinabi mo, once na nandun ka na sa journey, may alam ka na eh. Na parang, kasi yung sinasabi mo sa Matrix, di ba? Red pill, blue pill. Oo. Pero, magkaiba tayo nasa magkaibang stage na tayo eh. may stages yun. Hindi, kasi nung inoffer yung red pill or blue pill kay Neo, nung time na yon wala pa siyang alam. So, pag tinake mo tong red pill, magigising ka. Diba? So, dito tayo ngayon, hindi red pill or blue pill yung kailangan natin pagpilian. Go forward or back? Hindi. Siguro isang gamot, isang pill na magkakaroon tayo amnesia, siguro. Makakalimutan mo, siguro. Oo, tama. Kasi parang imposible eh, di ba? Once na you learn something, di ba? You don't unlearn it anymore, di ba? You can't, di ba? For me. Okay, or sige. Siguro baka merong kaya, baka, di ba? Swerte mo. So ayan, kunyari may pill. Magka-amnesia o tuloy mo lang. Ask me tomorrow. Siguro. Undecided pa. Ang hirap eh, no? Give me more time. Araw-araw na itanong sa'yo yan. Kasi mahirap eh. Mahirap nga talaga na ang dami-dami mong iniisip na out of the norm. Pero naisip ko rin minsan na ang hirap din na hindi ko iniisip yun. Ang hirap din na para akong, diba, na yun lang, yung may something pala na hindi ko lang alam, 'di ba?
parang hindi ko kaya, lalo na ako, truth seeker ako eh. 'Di ba? So siguro nga I'd rather go through this na lang, 'di ba? Till the end, 'di ba? So siguro malaman na lang yung sagot Sa dulo sa na. dulong-dulo na talaga, 'di ba? At di mo na sa akin share Oo, yun lang. kung anong nalaman mo. Kung sige, nakarating ako sa dulo, 'di ba? So makabilang buhay na ako. So nalaman ko na. Oh. Ngayon, merong chance, merong opportunity para ma-share ko sa'yo. Magpapakita ako sa'yo para i-share ko sa'yo. Gusto mo ba? Parang nakakatakot din palang malaman, no? Lahat. Of course, kaya nga tayo nasa journey, gusto mo malaman yung truth. Ang tanong, yung truth mo ba ay truth ko? Hindi. Dapat iisa lang dapat yung truth. Diba? Universal. Dapat. Truth. Diba? Dapat. Diba? Ngayon lang, may kanya-kanya lang tayong truth kasi walang makakapagbigay ng totoong sagot. Diba? Kaya meron tayong kanya-kanya nating truth kung ano yung kaya nating tanggapin. Diba? Pero I'm sure naman, meron talaga isang truth. Imposible naman na, diba, kanya-kanya tayong... Hindi mo sure. Hindi mo pa rin Oo sure nga, yun until talaga. nandun ka. Pero kung universal truth, tapos merong means na makipag-connect ka sa akin, di kakausapin kita. At least pinadali mo yung Hindi ka matatakot, ha? O, sige. Ala! Usapan yan. November 1, papakita Dapat ko ganyang sa'yo. form pa rin. Patayin. Thank you.